Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Dinamay ang ama ni Trillanes. Ang ano kasi ganito, Trillanes umalma matapos i-name drop ni Senador Bongo ang pangalan ng mayapa nitong ama. Yan yung ano dyan, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan o, Trillanes umalma matapos i-name drop ni Senator Bongo ang pangalan ng mayapa nitong ama. Paano ni-name drop ni Bongo? Ni-name drop ni Bongo, mga kabunyog, mga kababayan, sabi kasi ni Bongo, yang si Trillanes, mayabang yan. Kala mo naman, hindi corrupt. Pero yung ama niyan, corrupt din. Kung mga ghost, sabi ni, mga ghost, syempre mga ghost projects, mga ganon. Yung ama daw ni Trillanes, sabi ni Bongo, ay nangungontrata noon sa GHQ ng AFP. General Headquarters ng AFP. Ibig sabihin, dati rin palang official sa military ang ama ni Trillanes. At saka nagkakasino rin yan. Mahilig rin sa mga ghost, sabi ni Bongo. Kumbaga sinisiraan ni Bongo yung ama ni Trillanes na ano rin ito, marami ring issues dito, corruption, yung ganun daw sa kumbaga nagtatransaksyon din daw ito noon sa GHQ. Hindi naman dinitalye ni Bongo. Kumbaga, ang punto doon, para siraan si Trillanes, inungkat ni Bongo yung ama ni Trillanes na corrupt din. May mga rin daw, may mga bad record sa AFP. Yun. Naungkat daw yun, sabi ni Bongo. Yun. Ito, July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, yung suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti, kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko. Baka pamilya niya po, hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya, naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin na kakasino rin. At may mga ghost rin na, yun ang nabalitaan ko noon. So, sana naman, tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Yan yung pinapanira ngayon kay Trillanes. Ay siyempre umalma si Trillanes. Ang sabi ni Trillanes, ang babaw naman, ang babaw naman ng ni Bongo, bakit idadamay niya pa ang aking ama? Yan yung ni Trillanes. Bakit idadamay niya ang aking ama diyan sa issue na yan? Sabi ni Trillanes, kung mayroon sanang issue sa kanya si Bongo, sila lang. Huwag nang idama yung kanyang ama. Saka hindi totoo daw yung yung mga akusasyon ni Bongo tungkol sa kanyang ama. Ang totoo daw, namatay yung kanyang ama. 1998 yata yun eh. 1998. Sabi ni Trillanes, namatay ang aking ama, 1998. Bakit naman bakit niya, paano niya naman nalaman ang mga pinagagawa ng aking ama? 1998 pa namatay daw pala ang ama ni Trillanes. Kaya ngayon, lalong ginaganahan si Trillanes. Sabi ni Trillanes, lalo lang akong ginaganahan. Kaya lang, hindi daw siya bababa sa level ni Bongo na kumbaga, masyado nang mababaw na pati yung patay niya ng ama, hindi man lang ginalang. 1998 pala namatay. Sabi ni Trillanes, di ba naman ang ama ko
1998 namatay, iungkatin mo pa. Oh, para lang wala kang sabi ni Trillanes, wala kang magamit na issue sa akin. Oh, hindi mo ako mapakulong, hindi mo ako makasuhan, wala kang makitang kaso sa akin. O, tapos gagamitin mo yung ama ko. Senator Trillanes, unahin ko na yun kasi biglang nag-name drop na tatay nyo, naging supplier, tapos may financier kayo. I think it's only fair na inere namin yun, bigyan namin kayo ng pagkakataon na nasagutin po yung mga aligasyon. Una-una yung father ko namatay yun 1998 pa. No? So, if gano'n na tayo baba ang kalidad ng ating politika na yuyurakan natin yung namatay kong tatay, di yun na yung level niya. Pero I will not stoop down to his level. Ang bottom line dito, ang dami niyang sinabi sa akin, pero wala siyang sagot dun sa issue na dun sa kaso na binigay ko. Sabi niya rehashed, hindi mo naman sinagot eh. 'Di ba? Nakita mo nga pag titignan mo yung press con, kailangan niya pang basahin yung sagot niya. 'Di ba? Kahit yung mga reaction niya, pang insulto niya sa akin. Okay na 'yan. Sige na, sa'yo na 'yan. Bigay ko na sa 'yan. Basta't sagutin mo ito sa ombudsman kasi wala na silang protektor. Tama nga naman si Trillanes, Bakit naman kailangang i-name drop ang kanyang ama? O ang sabi kasi ni Trillanes, nung panahon, hinahanapan niyo ako ng korupsyon, hinahanapan niyo ako ng kaso, ng issue, wala kayong makuha, hindi niyo nga ako nakasuhan, hindi niyo ako napakulong. O, tapos ngayon, dahil wala kayong makuha ang kaso sa akin, ang ini-name drop niyo, ang dinadamay niyo, ang aking ama. O, matagal nang patay yun, 1998 daw. Saka, saan daw kumuha ng ganun si Bongo ng mga issue tungkol sa kanyang ama? Hindi man lang daw ginalang. Pero hindi daw siya bababa dito. Hindi raw siya bababa sa level ni Bongo. Kaya, sabi ni Trillanes, tuloy siya. Tuloy siya sa pagsampa ng mga kaso kay Bongo. Lalo lang daw siyang ginaganahan kasi, napapansin niya na, obvious naman na si Bongo natataranta. Obvious naman na si Bongo natatakot na tataranta na sa sunod-sunod na mga ikakaso niya. Posible talagang lumabas ang warrant of arrest sa kanya na no bail yan, plunder yan eh. Dahil walang makuhang issue sa kanya si Bongo, ito na ngayon ang binabato. Yung pag-name drop ng kanyang ama. Sabi ni Trillanes, kung matatakot nila ako sa mga ganyan-ganyan nila, hindi yan, sabi ni Trillanes. Mas lalo nga akong ginaganahan kasi alam ko natatakot na sila. Anyway, yan mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.